A'udhu minasyai tanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay katulad ni Adan at ni Eva na nilikha ng Diyos at bilang tanda sa sangkatauhan. Takbir! Tungkol sa ating mga paniniwala. Ngayon pong gabi ay mapapakinggan po din natin ang ating isa pa sa tagapagpaliwanag ng pananampalatayang Islam, na kung saan kapupulutan po natin ng marami at napakasariwa na kaalaman mula sa tagapaglikha, na kung saan ito ay kaalaman kung paano natin maunawaan ang buhay na ating tinatahak dito sa mundong ibabaw at mga paniniwala. So, aking wini-welcome si Sheikh Muslimin Borda para magbigay ng ilang pagpapayo at impormasyon, kaalaman para sa ating mga kapatid. Magandang gabi, Sheikh. Fadl. Syukran Sheikh Ahmad Escalante. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala ali wasabi wasallam, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli po bumabati po kami ng magandang gabi po sa inyong lahat. At humingi kami ng pamanhin sapagkat yung mga nakaraang programa po namin ay naputol sapagkat nagkaroon po tayo ng umrah, yung mga yumakap po sa Islam nung mga nakaraang linggo o buwan, na mga kasama yung dalawang pari na yumakap sa Islam, at ganun din yung pastor ng Damam, ay kami po ay nagkaroon ng umrah. Ibig sabihin, kami po ay pumunta ng Makkah para mag-umrah, at sila po ay nakita nila ang lugar na kung saan ang propeta Abraham at ang kanyang anak na si Ismail ay doon po sinakripisyo ang kanilang mga pagsasakripisyo po sa Diyos. So, mga kababayan, yung mga nandito ngayon ay inshallah po tayo po ay makinig po sandali para tayo po ay magkaroon ng information about Islam. Lalo na po sa araw na ito, alam natin ngayon po ay Huwebes, yung tinatawag nilang ngayon yung araw ng palaspas, at bukas naman ang araw ng sinasabi nilang kamatayan ng kanilang Diyos na si Jesus, araw ng Biyernes. Pero dalawang version po, dahil litong-lito po ang tao. Sabi nila ang namatay ay ang Diyos. Sa ibang version, ang namatay ay ang anak. So hindi mo maintindihan kung alin yung totoo. Kaya isa itong pagbibigay po sa atin ng knowledge, because if you have no knowledge, you have no power. So, ito ay paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Isa po sa paalala sa atin ng Malika, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat ng Quran, kung ano ang buhay ng tao, sabi ni Allah, dito sa isang ayat para versikulo ng Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi namin ipinagkaloob sa sinumang tao ang immortalidad. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi namin
ipinagkaloob sa sinumang tao ang immortalidad, kawalan ng kamatayan, maging nung una pa kayo. Kaya't kung ikaw ay mamamatay, sila ba ay mabubuhay ng walang hanggan? Ibig sabihin mga kababayan, ang lahat ng tao ay makakatikim ng kamatayan. Si Jesus sumananawang kapayapaan ay makakatikim ng kamatayan bago yung araw ng huling paghukom. Ibig sabihin, si Jesus po ay hindi pa po namatay. Sapagkat kung si Jesus po ay mamamatay, hindi po matutupad yung tanda, the major signs that Jesus Christ, before the judgment day will come, Jesus Christ will be sent again by Allah subhanahu wa ta'ala. Muling ipapadala po si Jesus sumananawang kapayapaan sa mundong ito dahil hindi pa po natapos ang kanyang termino. Ang Diyos walang imposible po sa kanya. Kung si Adan ay namuhay ng 1,000 taon, si Noah sumananawang kapayapaan, yung gumawa ng napakalaking arko, ay namuhay ng mahigit 1,000 taon, 960 years. Prophet Noah sent the message, nagpadala ng mensahe sa lahat ng kanyang mga kababayan, ngunit hindi naniniwala ang mga taong lapastanganan, mga taong sumasamba sa rebulto, mga taong sumasamba sa mga espiritu. And now, some of our kababayans, our countrymen in the Philippines, they believe that God was die. Siya ay namatay for the sake of para daw sa kaligtasan ng mga tao. So mga kapatid, mga kababayan, dapat gamitin natin ang ating pag-iisip. Binigyan tayo ng pag-iisip para maunawaan natin. Kaya nga sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao ng immortalidad. Ibig sabihin, mamamatay ang tao. At kailangan niyang mamadali sa pagyakap sa pananampalatayang Islam. Dahil, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu fi falakin yashbahun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Tayo ay mamamatay rin. At sinabi niya, kullu nafsun da'ikatul maut. Ibig sabihin, bawat oras, bawat minuto, dumarating ang kamatayan. Kaya ibig sabihin, si Jesus sumananawang kapayapaan ay mamaling sa atin ang Diyos. He said that, sinabi niya sa John 3:16, pag-aralan niyo ang John 3:16. John 3:16, it is the verse that all of the Christians, they believe in this verse. Because if we will going to abolish this verse, the Christianity will be abolished. Because they believe without the John 3:16, the faith of the Christians are nothing. Walang kabuluhan. Bakit? Kung pag-aaralan po niyo ang Biblia, sabi sa John 3:16, at ito ang sabi niya, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, na kung sino man ang maniwala sa kanya, whosoever believe in him shall not be perished and have an everlasting life. But this is a big lie. This is a big lie. It is a very dangerous belief. If your God is a liar, kung ang Diyos mo ay isang sinungaling, you are in danger. Why? Because God said, ang sabi niya sabi niya, ito ang sinisinta kong anak na aking minamahal at kinalulugdan. Sabi niya, ang kanyang mahal, ang kanyang anak, kinalulugdan. Pero pagdating sa John 3:16, nagsinungaling. Ang kanyang mahal pala ang sanlibutan. Hindi niya mahal ang kanyang kaisa-isang anak. Ikaw na isang tao, common sense. Kung meron kang anak, kahit anong sama ng tao, hindi mo ibibigay ang iyong anak na para patayin ng tao. Yung Diyos, kaya niyang ibigay ang kanyang anak. Ano siya? Siya mismo sumusuway sa kanyang mga ginagawa. And then He said that He gave His only one Son. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan ng tao.
Then after 3 days, siya ay nabuhay. This is another a big lie. Why? Kung kailangan ni Jesus mamamatay para sa kaligtasan ng tao, if truly Jesus Christ need to die for the sake of the people, para sa kaligtasan ng tao, dapat manatiling patay si Jesus sumananawang kapayapaan. Kung totoong ang kaligtasan ay ang kamatayan ni Jesus, dapat hanggang ngayon ay patay siya. Pero pagdating ng 3 days, sabi nyo sa Biblia o sabi ng mga Kristiyano, nabuhay siya after 3 days. Isa na namang kasinungalingan. Bakit? Sabi niya kailangan mamamatay si Jesus. Pero after 3 days pala, mabubuhay. Isa na namang kasinungalingan. So kung ikaw kabayan, mananatili ka sa katong paniniwala, tunay na ikaw ay mamumuhay ng katulad ng isang daga. Isang daga na mamabuti pa ang daga ay merong pag-asa na merong pag-asa na hindi paparusahan ng Diyos. Pero tayong tao ay makakatikim ng kaparusahan. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng mamamatay. Hindi pwedeng mamamatay ang Diyos. Even though in your Bible it was written that Jesus Christ is not died. Hindi po siya namatay. Nung siya ay nanalangin sa Matthew, siya ay nananalangin sa Diyos na makapagligtas sa Kanya. Siya ay halos lumuluha ng dugo. Hinihingi niya na siya ay makaligtas sa saro ng kamatayan at siya ay dininig. Mababasa niyo muli sa Hebrews 5:7 na sabi ni Jesus sumananawang kapayapaan, nung si Jesus ay nandito sa mundo, siya ay nanalangin sa Diyos na makapagligtas sa Kanya, na ilayo sa Kanya ang kamatayan at siya ay dininig sapagkat siya ay matuwid. So bakit hindi nyo paniwalaan ang Biblia ninyo? If you are truly believe that the Bible is the Word of God, even though that the Bible is not the Word of God, but there are some verses that it was written in your Bible that said Jesus Christ was not die. Hindi po siya namatay. Hindi po namatay si Jesus Christ, nawa ang kapayapaan. At ito ay kinonfirm ng Bible at kinonfirm din po ng Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4, verse 157, wala kataluhu, wala salubuhu, walakin syubiha lahum. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus mananawang kapayapaan ay hindi po napatay at hindi naipako sa krus. Hindi po siya naipako sa krus sapagkat hindi nyo ba alam na ang isang taong pinapako sa krus, ito po ay sinusumpa. Nakasulat sa Deuteronomio chapter 21 verse 22 o 23 na sinasabi ng Diyos, ang sino mang binitay ay kailangan huwag tumagal sa kanyang, kung saan siya binitay, binigti, ay hindi pwedeng patagalin. Kailangan alisin kaagad ang isang taong binigti, sapagkat kasumpa-sumpa sa kalupaan na yon ang sino mang binigti. So ibig sabihin mga kapatid, kababayan, si Jesus Christ sumananawang kapayapaan, kung siya po ay naipako, siya po ay isinumpa. At kinumpim muli ito ng Galatia chapter 3 verse 13. Yung bersikulo na kung saan hanggang ngayon ay kinatatakutan ng mga Christian. Because they afraid the number 13 because they believe that 13, it is unlucky number. Ito ang paniniwala ng Kristiyano pag numero 13 ay nakakatakot. Sa Galatia 3:13, sinabi ron ng Diyos na sinabi ng kasulatan na ang kautusan na kapag kayo ay naniniwala na si Jesus ay binitay o binigti, ibig sabihin, pag sa kautusan kayo naniniwala, ibig sabihin, si Jesus ay parang isinumpa. Ibig sabihin, hindi isinumpa, para lamang isinumpa. Pero pag naniniwala kayo sa sinabi ng Diyos, tunay na lalabas si Jesus ay isinumpa. So alin ang pipiliin mo? Yung sinabi ng kasulatan, kautusan ng Roma o ang kautusan ng Diyos? Sa kautusan ng Diyos,
Si Jesus Christ, kapag siya ay naipako, siya ay sinumpak. Kaya hindi ka makakatikim ng kaligtasan. Walang kaligtasan. We cannot save by our faith that Jesus Christ was died for the sake of the human being? No. Even though in the Bible said that Jesus Christ is not died and He was not at hindi siya naipako sa krus. Kaya mga kapatid, mga kababayan, isa lamang po ito sa mga palatandaan na dapat ninyong malaman na kailanman hindi totoo na itong Holy Week na ito, tinatawag nilang Holy Week. What is holy in this week? Why it is that only in this week, in this month, they believe that the Christian, they believe that God was died in this month, in this week. So ito ay kalapastanganan sa Diyos. Bakit? Kung ang Diyos ay mamamatay, walang kwenta ang Diyos natin. Kung pag-aaralan nyo ang Biblia, litong-lito ang mga tao, punong-puno ng contradiction. Basahin nyo sa Genesis 6, sabi ng Diyos, pinagsisihan ko kung bakit ko panilikha ang tao. Isipin mo, ang Diyos nagsisisi. Ang Diyos ay hindi pwedeng magsisisi dahil nalalaman niya ang katotohanan sa simula hanggang sa katapusan. But the Bible, the God of the Bible, ay hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanyang mga nilikha. Pinagsisihan niya kung bakit niya nilikha ang tao dahil ang tao daw ay naging masama. So mga kapatid, mga kababayan, dapat yung malaman na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-isang Diyos na tunay. Ito lamang po ang makapagpapaliwanag po sa atin sa pamamagitan ng Quran. Ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi niya dito sa Quran na kailanman ay hindi niya bibigyan ng immortalidad o buhay na walang hanggan ang tao. Si Jesus Christ ay hindi niya kailanman binigyan ng immortalidad. Siya po ay mamamatay. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, naniniwala kayo na si Jesus ay niligtas niya kayo sa kasalanan? Mali! Si Jesus, ang nagdidiin kay Jesus sa impyerno ay ang mga Kristiyano. Ang Kristiyano, only the Christians, the one who sent Jesus Christ to the hell. Because the Christian, they believe that Jesus Christ is the Son of God, and also they believe that Jesus Christ is God. So they are the one who sent Jesus Christ to the hell. Kung tunay kayong naniniwala kay Jesus Christ sumananawang kapayapaan, dapat tulungan ninyo si Jesus Christ. How can you help Jesus Christ? Peace be upon Him. Sa pamamagitan ng sinabi ni Jesus Christ, mismo sa inyong Biblia, sa chapter 15 verse 9 ng Matthew, sinasabi ni Jesus Christ, sumananawang kapayapaan, paano siya matutulungan? Sabi niya, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Your worship is in vain. Ang iyong pagsamba ay walang kabuluhan, sapagkat ito ay turo at doktrina lamang ng mga tao. So ibig sabihin, kung tutulungan mo si Jesus Christ na huwag sambahin si Jesus Christ, ito ay malaking pagtulong mo kay Jesus Christ para siya ay hindi malagay sa tinatawag na kaparusahan sa impyerno. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi sa Biblia ninyo, bakit ayaw niyong maniwala? Kaya nga pinadala ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala to explain to us what is written in the Quran. Quran is the word of God. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He said He said in Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi kayo maniniwala sa Quran, mananatili kayo sa Biblia. Ang Biblia ay punong-puno ng contradiction. Ang Biblia, ang isa ay namatay, ang isa ay nanatiling buhay, ang isa ay anak ng Diyos, ang isa ay anak ng tao. Yung Diyos hindi magbibigay ng
ng kasulatan na merong kalituhan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, dapat yung maunawaan na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagwika sa Quran. Dahil kung mananatili kayo sa ganong paniniwala, tunay na kayo ay maliligaw. Tingnan nyo ang Kristyanismo, iba-ibang paniniwala. Merong born again, merong saksi ni Jehovah, merong dating daan, merong Iglesia ni Cristo. Ha? Yung Katoliko, hindi masyadong ibig sabihin, danger sa mga Muslim. Bakit? Dahil ang mga Katoliko, sila yung mga sinasabi nila subhanahu wa ta'ala na merong mga pari at mga monghe na kung saan kapag narinig ang salita ng Diyos, ang Quran, sila ay umiiyak at tinatanggap nilang Islam. Kaya ilang pari nang yumakap sa Islam para lamang patunayan na tama ang Islam. Yung inyong pinapananiwala ang Pope, iniwan na ang Catholicism. Bagamat hindi niya walang katotohanan na nagsasabing siya yumakap sa Islam, pero may palatandaan lamang na kung saan iniwan niya ang pagiging Pope niya, ang pagiging pinuno. Sa Islam, hindi pwedeng mag-retire, hindi pwedeng mag-resign. Dahil pag ginawa mo yaon, nagpapakita ng tanda ng pagkabaksak. Sa Pilipinas, what is the most dangerous religion in the Philippines? The most dangerous religion in the Philippines is the Iglesia ni Cristo. Why? Because the Iglesia ni Cristo, sila yaong nangunguna sa politika para dayain ang ating mga kababayan. Pero hindi nila madadaya ang mga Muslim. Ang Muslim ay tutulungan ng mga Kristiyanong handang magbalik loob kay Allah. Even though the word Iglesia ni Cristo, hindi mo mababasa sa Biblia. Akala ng mga Kristiyano, nakasulat sa Biblia, ang reliyon ay Iglesia ni Cristo. Hanapin nyo sa Biblia kung merong nakasulat ang reliyon ay Iglesia ni Cristo. Bibigyan ko siya ng 1,000 piso kung nakasulat sa Biblia, ang reliyon ay Iglesia ni Cristo. There's no word written in the Bible that the religion is Iglesia ni Cristo. Even though the word Iglesia ni Cristo, it is not written in the Bible that the religion of the Iglesia ni Cristo is Iglesia ni Cristo. Ito ay isa lamang palatandaan, mga kapatid, mga kababayan, na dapat ninyong maunawaan na ang reliyon na inyong pinanghawakan, ang Kristyanismo, ay baksak na po. Ano pa ang iniintay natin? Ano pang hinihintay ninyo? Tingnan nyo ang dalawang kababayan natin kanina, kusang loob na lumapit at nagtanong. Sinisiguro lamang nila ang kanilang nais itanong. At hindi sila nag-atubli na yumakap sa pananampalatayang Islam. So, we call all the Christians that we need to research about Islam and kinakailangan that you need to become a Muslim because if you die as a Christian, as a Jew, and you didn't embrace Islam, tunay na kayo ay mamumuhay sa kahirapan. Kaya kami ay nananawagan sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, na alamin ninyo kung ano ang pananampalatayang Islam. Dahil nandito po kami para kayo at tulungan kung ano po ba ang tunay na reliyon na dapat ninyong malaman. Dahil kung hindi nyo ito aalamin, kayo po ay nakarating na po sa inyo ang aming mensahe. Pinarating namin po sa inyo ang mensahe dahil dalawa po ang kahulugan nito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala sa inyo ang mensahe, ang Islam, bilang habag at gamot sa inyong pagmamatigas. At pinarating sa inyo ang mensahe, Islam. So, kami po ay nagbibigay sa inyo ng paalala. Ang Quran po, meron po kaming Quran sa wikang Tagalog. Ang Arabic po ay nandito, pero ang kanyang translation sa pinakamalapit na kahulugan ay nandito po. Hindi po ito katulad ng Biblia na wala po ang original. Pag binasa mo ang Biblia, pag nagkamali yung Biblia sa kanyang wika,
hindi mo alam, hindi mo matatrace kung saan yung original na salita na tama para maitatama. Pero ang Quran po, pag nagkamali ang Tagalog at ang Ingles, babalik kami sa tinatawag na Arabic. Titingnan namin kung ano ba talaga ang tunay na nakasulat sa wikang Arabic. So, ganun po ginagabayan ng Diyos ang mga nilikha niya, higit sa lahat ang tao. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ngayon po sa Pilipinas, sa Christian country, ay tinatawag nilang Holy Week po ang linggong ito. What is holy in this week? Paano magiging holy kung ang iyong paniniwala, ang Diyos ay pinatay lamang ng isang tao? Ang Diyos kayang patayin ng tao? Mali po yun. Yung doktrina, the doctrine, na ang doktrinang siya ay nagpakamatay, hindi nyo po ba alam, ang doktrinang si Jesus ay nagpakamatay, hindi nagmula sa Diyos, hindi rin nagmula kay Jesus, ito ay nagmula kay Satanas. Bakit hindi nyo alam ito? Basahin nyo sa Mateo 4, talatang 1 hanggang 10, Lucas 4, talatang 1 hanggang 13. Basahin ninyo. Who is the first person said that Jesus Christ died for the sake, para sa kaligtasan ng tao? Ang nagsabi ng doktrinang nagpakamatay si Jesus ay si Satanas. Kaya ang Holy Week na ito na ginagawa ng mga Kristiyano, pagsamba ito kay Satanas. It was written in your Bible that the doctrine that Jesus Christ died, that God died, this is a doctrine of Satan. It was written in your Bible. This is not the word of Jesus Christ, and this is not the word of God. This is the word of Satan. Si Satanas ang nagturo na ang tinatawag na doktrinang nagpakamatay ay nanggaling kay Satanas. At ang doktrinang anak ng Diyos at Diyos ay nanggaling kay Satanas. Kaya kung ikaw, kababayang Kristiyano, if you believe that Jesus Christ is a God, and you also believe that Jesus Christ is the Son of God, and also you believe that Jesus Christ was died, if you believe in this doctrine, you are worshiping Shaitan. You are worshiping Satanas. You are worshiping the devil. You are not worshiping the truly God, because it was written in your Bible. Bakit hindi nyo buksan ang inyong kaisipan na ang pagsamba at paniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos at ang paniniwalang siya ay nagpakamatay ay hindi katuruan ni Jesus sumananawang kapayapaan. Hindi katuruan ng Diyos kailanman. Mismo ang Biblia nyo ang sasampal sa inyo. Hindi ito pananakit sa inyo. Bakit namin kayo kailangan saktan? Kundi Biblia mismo ninyo ang nakasulat, isinulat doon sa Biblia ninyo kung ano ang paniniwala. Kaya nga, kung maniniwala ka sa ganung doktrina, ang nagturo ay si Satanas. Pero kung maniniwala ka na si Jesus Christ is the Son of God, tunay na ikaw ay sa impyerno nga mapupunta. Pero kung maniniwala ka na siya ay anak ng tao, malinaw na ikaw ay nasa tamang landas. At kapag naniniwala ka na ang Diyos ay si Allah, sinaksian mo na walang Diyos maliban kay Allah, at sinaksian mo na si Jesus ay propeta ni Allah, at sinaksian mo na si Muhammad ay ang huling sugo ni Allah, tunay na ikaw ay makakatagpo ng kaligtasan, kapatid, kababayan. Kaya, hindi mo ba naisip na itong ginagawa sa Pilipinas o sa mga Christian country patungkol sa Holy Week na ito, hindi ito matatawag na Holy Week? Dahil bakit? Pinatay nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang imahinasyon. Nakasulat sa 1 Timothy, anong sabi ng Diyos ninyo? Siya ang Diyos, ang walang hanggan, ang walang kamatayan. Isipin mo, sabi ng Diyos, siya ay walang hanggan, walang kamatayan. Pero ang sabi nyo, ang Diyos ay namatay, kokontra yun sa inyong Biblia. Bakit?
Dahil ang Biblia ay punong-puno ng kontradiksyon. Kaya nandito po ang Quran para ilinaw po sa inyo mga kapatid, mga kababayan. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paniniwalang si Jesus ay nagpakamatay para sa inyong kaligtasan. Kaya nandito po ang Quran. Kung nais nyo makabasa ng Quran, kung nais nyo humingi ng Quran, pwede po kaming magbigay sa inyo ng Quran sa sino mang nais magsaliksik patungkol sa pananampalatayang Islam. That is why Allah subhanahu wa ta'ala, He said, before death will come, you must embrace Islam because our religion is Islam. All of the prophets, they believe that there is only one God, and this God is only Allah subhanahu wa ta'ala. We do believe that Allah subhanahu wa ta'ala, He chose Arabic as His official language para maunawaan ng mga tao. Because the Hebrew, it was banished, it was finished. They believe, in the time of the Hebrew, they believe that God, they call it Elohim. In the time of Jesus Christ, the language that Allah subhanahu wa ta'ala choose is Aramaic, and they call Allah subhanahu wa ta'ala as Allah. But when Allah subhanahu wa ta'ala choose Arabic as the official language of Allah subhanahu wa ta'ala and the official word of Allah subhanahu wa ta'ala that you can read, it was written in the Quran that the name of God is Allah. Allah is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why, even though in the Bible, you can read in Matthew 6 verse 9, what Jesus Christ said about how to worship God. He said in the Bible, when you worship, you need to say, in the name of God. In the name of God. Who are the persons following the word of Jesus Christ? Only the Muslim. When the Muslim worship God, they said, Bismillah, in the name of Allah. The Christian, when they have something to do, they don't mention the name of God. But the Muslim, when they eat, when they have something to do, they said, in the name of Allah, in the name of God. Kaya ang sinasabi sa Biblia patungkol sa kay Allah subhanahu wa ta'ala o patungkol sa sinabi ni Jesus Christ yung makananang kapayapaan, only the Muslim follow the word of Jesus Christ. If you are truly believe that Jesus Christ was sent to teach us what is the true religion, how to do the things that we need to do, you need to follow Jesus Christ, peace be upon Him. Only the Muslim follow the teaching of Jesus Christ, peace be upon Him, and the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, mga kababayan, even though you are a Buddhist, you are a Hindus, you are a Christians, we invite you to embrace Islam. We are not inviting only the Christian. We invite all who are not yet Muslim. If you are a Hindus, you are a Buddhist, and you are not yet a Muslim, we are here to explain what is Islam. Because Islam is the official religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we do believe that there are some religions in this world. There are Christian, there are Buddhists, there are Hindus, Suratism, Mahyanism. There are so many ism. There are Taoism. But Islam is the religion that Allah subhanahu wa ta'ala, that God sent to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, He said, Inna ad-dina inda Allah al-Islam. The religion that Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. He didn't say that the religion for us, you can choose Christian,
you can choose Judaism, you can choose Buddhism, no problem. All of this is the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. No! He said, the religion for Allah subhanahu wa ta'ala is only Islam. Only Islam is the religion for Allah subhanahu wa ta'ala that will be accepted in the judgment day. So if you are not yet a Muslim, you are in danger. Kaya mga kapatid, mga kababayan, we invite you to research about Islam before the day will come to you. Kinakailangan natin tanggapin ang pananampalatayang Islam, mga kapatid, mga kababayan. Kaya habang kami po ay nandito, Ganos po lang na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga kapatid, mga kababayan, yakapin natin ang bago nating kapatid. Meron na naman pong bagong yumakap sa pananampalatayang Islam. Our kababayan, our countrymen, he embraced Islam. Siya ay yumakap po sa Islam ngayon. Dito po sa likuran ng sasakyan, hindi na po siya nagpakita sa atin dahil nahihiya siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahid Bilibini, Aslam Al-An. Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar. I-congratulate natin, mabruk, kapatid. Fi Wahid Bilibini, Aslam fil Islam Al-An. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, tingnan nyo mga kapatid, huwag nyo nang patagalin ang pagyakap sa Islam. Sapagkat, when you embrace Islam, heartedly, truly you will be find peace in your heart. You will find peace in your heart. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, yung ating sheikh, nagbigay ng konting mensahe sa mga yumayakap sa Islam. Ang pagyakap nyo po sa Islam, ito ay choice. Inyo pong sariling pagpili. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya tayo ng willingness. Pwede kang pumili. Kung ayaw mong maging Muslim, hindi ka pipilitin ni Allah. Kung gusto mong maging Muslim, ibig sabihin ng pagiging Muslim, pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng nag-iisang Diyos na tunay. Yun po ang ibig sabihin ng Muslim. So, ang Islam ay choice po ng tao na pinili. Hindi po ito na kung saan ay pinilit. Iba po ang pinili, iba po ang pinilit. So, ito po ay dapat piliin natin sa pamamagitan ng paggamit ng tamang pag-iisip natin. So we congratulate our new brothers in Islam that he chose Islam as his way of life, as his religion, and we are happy for you. We are here to help you, to teach you more about Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So mga kapatid, mga kababayan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw po ang sinabi niya sa Quran, La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Because, like what I said, there are so many religions in this world. But Allah subhanahu wa ta'ala, He chose Islam for you, for us. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He said also in chapter 5 of Surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakumul Islam madinan. Malinaw po ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. This day, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, I perfected your religion. Pinerfecto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi itong araw na ito, kundi sa lahat ng henerasyon, sa pagdating ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilubos-lubos na niya, pinaging ganap na niya, at pinili niya ang Islam as your official religion. Our religion, our way of life, is Islam. If you want to live in this world, you must live as a Muslim.
Ang ginagawa namin ay sa pamamagitan ng mga propeta. Kapag kami ay nagdarasal, if we pray, we must follow the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How we worship God by the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said in his hadith, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." That is why when we're going to pray, we pray as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Pray as you see me praying." So we don't pray what anybody who was if you pray other than the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we didn't do that.